yun. Ang daming mga kriminal dyan na, di ba nasa konsesyon natin na bawal ang mga na-convict na kriminal. Ang daming mga kriminal na pinapatakbo ng COMELEC. Napakabulok ng ating COMELEC ngayon. So yun ang sinasabi natin. So yun ang narahin natin. Gusto namin mapayapa. Ngunit idinidiin namin kasama ng mga aktivismo, kasama ng civil society, kasama ng mga retired na military general, kasama ng civil society, mga kabataan. Yan ang hinanain namin na gusto namin itin. Magbago na ang gobyerno natin. Hindi po namin ninanasa na ibagsak itong gobyerno. Inulit namin ng ngayong umaga. Ang gusto lang namin ay i-reforma itong gobyerno para talaga ang gobyerno natin na lilikod at hindi naghahari sa sambayanan. Ulitin ko, ang gobyerno ay dapat naglilingkod. They are supposed to be the servants of the people and not the masters of the people. Yan lang po ang paliwanag natin. Edwin Fernandez, I am the coordinator for the Trillion Peso March Movement for Security Concerns. Sir, kumusta po? Ano po na pag-usapan natin today with the... Walang kaduda-duda. Oh, maganda. Napakaganda kung tutusin ang mga layunin ng Trillion Peso March Movement. Anti-corruption, anti-political dynasty, anti-Comelec potong. Reforma sa gobyerno. Ang gobyerno ay hindi dapat naghahari kundi nagsisilbi. Kung demokrasya ang gobyerno. Sa demokrasya, ang gobyerno ay gobyerno ng taong bayan, pinatatakbo ng taong bayan para sa taong bayan. Sa diktadurya, ang gobyerno ay gobyerno ng iilang mga traidor at kawatan, pinatatakbo ng iilang mga traidor at kawatan para sa mga traidor at kawatan. Sa madaling sabi, hindi po demokrasya meron tayo. Malinaw po yan. Walang demokrasya na umiiral sa Pilipinas o hindi demokrasya bagkus diktadorya ang umiiral sa Pilipinas. Kaya malinaw po, napakaganda ng layunin ng Trillion Peso March Movement. Nga lang, cheers nga lang, wala pong tumbok na pamamaraan kung paano ito isa sa katuparan ng mga nagli-leader-leaderan sa Trillion Peso March Movement. Wala po eh. Puro po mga general statement. Ano po? Highfalutin general statement. Ano po? Motherhood statement. Anti-corruption, anti-political dynasty, anti-Comelec kutong. Antay lang sila ng antay. Hindi pa pwede mag-antay kayo na mag-antay. Dapat meron kayo gagawing affirmative action. At yan po ang ating kikilatisin po sa episode na ito. Hey! Good morning! Ladies and gentlemen of the jury, puwersa 99.9% sa puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging naman po kayong dako ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitiratis Lagare, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Founder po ako ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0, Demokratiko, ang partido ng puwersa natin. Puwersa 99.9% sa pera. Atin po ito. Tayo po ang may karapatan na tumakbo rito bilang kandidato pagsapit ng 2028. Ilan ang tigit-tigisa po natin sa gradong boto
na pag pinagsama-sama isang damakmak, parang walis ting-ting, ano po, sa ating team juror advocate candidate na pipirma ng kasunduan. Pag hindi na tinupad yung kasunduan, kailangan na mag-resign. Pag ayaw na mag-resign, so pwedeng gamitin yung kasunduan para sila ipatalsikin. Mandamos petisyon sa Korte Suprema. Ano po yung kasunduan? Amenda ng Bill of Rights. Ilagay ang batas sa kamay ng nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino, kunin sa mga kamay ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician sa buong pamahalaan. Ano po? So malinaw po tayo dyan, ha? Dali mo na, ha? Pero teka muna, bago po ang lahat, mga luma ay dapat na po nating palitan sa 2028. Pahirit po muna ng like, share dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. At mag-subscribe na rin po kayo. Pindutin ang notification bell para kayo ay laging updated po. At syempre, inuulit po, share po para mas marami po tayong maimumulat. Malalaman po na ating mga kapwa sa pera at nang sa gayon tayo po ay matuto sa nagdudumilat na katotohanan na may solusyon pala. Hindi natin kailangan pang patagalin pang ating paghihirap sa buhay dahil sa mga salot na kurakot na mga untouchables. Ano po? Yung mga tinatawag ni Gato Rizal noon ng mga knowledge tanghiri, hanggang ngayon po, knowledge tanghiri pa rin po sila. Ang siste, masaklap, hindi na po mga dayuhan eh. Ang mga knowledge tanghiri, mitanghiri ngayon. Mga kababayan na po natin, knowledge mitanghiri, huwag mo akong salingin. Ibig sabihin, I am above the law. Above the law po ang mga utang na yan. Biram pati sa po. So, unahin po natin yung kanilang unang-una pong plataforma ni Edwin Hernandez ba? Siya daw po ay isa sa mga organizer in charge sa security. Yung kanyang t-shirt mukhang may logo ng Magdalo. So malamang ito po ay ex-military official, ano po? Officer, ano po? But anyway, okay naman po yung wala namang problema tayo doon eh. Ang problema lang natin, paano nila tutuldukan ang korupsyon? Wala naman po silang inilalapag. Wala po eh. Wala po silang konkretong plataforma o solusyon sa korupsyon. Maliban na lang siyempre dito sa pangalawa po nilang layunin. Ano po? Anti-political dynasty. So, ang ibig sabihin po nito, mga bagong mukha na. Baka, malay natin, si Edwin na isa sa mga kakakandidato. At siyempre, aasahan na po natin yun, yung mga nagsusulong ngayon, mga tumatayong leader po sa trillion peso March movement, tatakbo po ito sa 2028. So, namanghihikayat po ito ng suporta. Sila ba ay talagang may magagawa para sa atin o sila ay mga, as usual, mga carpet baggers din pagkatapos ng EDSA revolusyon? Di po ba? Iniyalal natin yung mga leader-leadera noon. Ano nangyari? Dumami lalong kurakot. Dumami lalo. Ano po? Dumami lalo ang mga nakapaghahari-harian. Pati mga mayors, pwede na po maging diktador. Ayan po ang naging resulta. Bakit? Ano naman po nga silang konkretong plataforma kontra kurakot. Ano po? So, dito po, sa anti-political dynasty, malinaw po ang kanilang layunin. Gusto nilang sila naman ang pumalit sa mga kawatan na nakaluklok sa pamahalaan sa kasalukuyan. Anti-kumulikotong, wala din po silang konkretong solusyon na inilalapag po sa para matuldukan ang mga dagdag bawas, electronic dagdag bawas dyan ni George Calabasa Garcia. At malamang mauulit na naman po yan sa 2028 kung hindi po natin ikakasang citizen sa arrest. Ano po? Mabuti na lang, may kapangyarihan pa tayo
sa citizens arrest. Ano po, litisin sa luneta. Ang mga juror, lahat po tayo, juror. Taasan na lang ng kamay kung guilty o inosente. Tapos patawan ng parusa. Wag naman firing squad, bawal na yun. Hindi na makatao yung firing squad. Ano po? So, sandali muna. Para lalo po natin maintindihan ang mga bagay-bagay, ito is part ito ng civil society. Sabagay, itong kasunod po natin na panauhin online ay taga-civil society dito po ito, isang propesora. Propesora sa anong tawag sa kanya? UP. Okay, so atin pong gawin mo na. Mr. Hison, shout out sa ANC 24/7. Kay Mr. Hison at Mabilis, yes. kanyang What is wrong with our some of the politicians? They grandstand and they will look straight into the eye of the Filipino people and they will say, I have not stolen a single centavo. And I was even the one who uncovered all of these flood control anomalies. Yes. What is wrong with our politicians? When in other countries, just a probe, an investigation, they will resign. They will step aside. Well, it's still also part of it is systemic in dysfunctional governance and democratic systems. The criminals really tend to rise to the top, and these are people with psychopathic tendencies. Because if I were to lie to you now, you would sense pambirang patis So, tinutulog sa orito ni Professor Claudio, ano po, ang dysfunctional democratic system. There's no such thing as dysfunctional democratic system. Quite frankly, what we have, Professor Claudio, is not a democratic system. This is a dictatorship system. Bakit o kanyo? Ano bang sabi ni Abraham Lincoln? Kung sa maiksing pakahulugan ng demokrasya. Diba? Sabi po niya, Professor Claudio, sa consecration yun ng Arlington Memorial para po sa mga, para bigyang pugay po yung mga nanindigan para sa demokrasya at nanindigan para sa diktadorya. Siyempre nagwag yung demokrasya. So sabi ni Abraham Lincoln, tayo mga nabubuhay sa ngayon, wala na po tayong maaari pang gawin para dagdagan o bawasan ang nagawa na ng ating mga kababayan na nangamatay, nagbuhis ng buhay at mga nabuhay sa labanan na naganap ito. Yun po yung pinakamatinding labanan na naganap ito. Pinakamaraming namatay, po doon sa digmaan yun, sa Gettysburg, Gettysburg Address ni Abraham Lincoln yun, no? Pero may magagawa kanya tayo. At yan ay huwag hayaan na yung dinalang demokrasya rito ng ating mga ninuno po ay huwag mabura. Demokrasya as in government of the people, by the people, for the people. Lingid po sa kaalaman po nating lahat o ng marami po sa atin. Apo, ang demokrasya kaya siya government of the people sabagkat sa 5 pillars of democracy, of justice system, naroon po yung we the people or yung the people. Unang-una, komunidad. Yun po yung first pillar ng demokrasya. Cycle po yun, paikot. Una, komunidad. Siyempre, andun yung people. At yung people, sa buong gobyerno, may people. Ano po? Sila po ay mga fact checkers. Sila po ay mga kung tawagin ay lifestyle checker. Ano po? Checkers, marami. No? At sila ay mga whistleblower.
po pwede nila ikasal citizen sa arrest pag hindi delikado para sa kanila na isagawa po yun po. So, komunidad pa lang yun. Sa law enforcement, syempre nandun din po sila. Force multiplier po ang people ng mga law enforcers. Hindi nga ba yung sheriff doon sa Amerika nung araw pagka hindi niya kaya yung labanan ng mga tao, i-deputize kita. Deputy sheriff ka, samahan mo ako rito. Yung mga mamayan, kailan nakahanda din yung mga mamayan o malalay kasi patriotikong obligasyon po ng bawat mamayan na mapanatili ang makatarungan at makatao-lipunan. Po. So, andun din po sa law enforcement. Ano po? May citizens arrest pa. Nabanggit ko na. Po. Ang kasunod doon ay prosecution. Oh, sino po ang nagpo-prosecute? Naandun din po yung mga grand jurors na mga mamayan. Ano po? Sila po ang kumikilatis kung may probable cause o wala ang anumang reklamo laban sa isang suspect o subject o target. Ano po? Magsasagawa sila ng pasekreto na investigasyon. Nang sa ganun, kapag nagnegatibo, hindi masisira ang katauhan, pagkatao ng target. Ano po? Pag nagpositibo naman, ano ba kanina sinabi ko, positibo? Pag naging negatibo, hindi masisira ang katauhan ng target. Kapag naman nagpositibo, hindi makakatakbo kaagad yung target. Isa pa, ano po, ang target po, kahit na sinong mga mamaya na target, empleyado man ng gobyerno o hindi, presidente man o chief justice, may right to remain silent. Apo, sa kanila, talagang nirespeto yan. Yan po ay Fifth Amendment right. Ano po, na walang sinuman ang pwedeng panagutin hanggat wala pang akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Kaya pagka inimbestigan mo yan, katulad ng ginagawa ng ombudsman, katulad ng ginagawa ng ICI, hindi dapat pinatatawag yung target. Hindi mo kailangan patawag si Martin Romualdez. Hindi mo kailangan patawag kasi i-invoke niya lang yung kayang Miranda rights tapos ng boxing. O, di ba? Miranda rights. Kahit na ngayong kriminal, huli mo na sa akto, babasahan mo pa ng Miranda rights. You have the right to remain silent. Oh, di ba? Itong mga ignoramos ng mga senador at congressman, maging yung sa ehekutibo, o maging yung ombudsman, si Boy Rimulya, no, mawalang galang lamang po. Ano po, may ignoramos po kayo kung anong ibig sabihin ng Miranda rights, the right to remain silent. Ano po? So, prosecution yun. Pagdating naman sa korte, sino na roon? Yung mga trial jurors na kumikilatis sa mga ebidensya at testimonya na inaprobahan ng huwes ng judge na ipresenta sa jury for consideration. Ano po? At pag kami mga kumbaga malalalim na lingwahe, ano ha, in accounting or engineering parlance, pwedeng kumuha ang judge ng expert witness para babatu-batuhin, ano ha, ipaliwanag in layman's term kung ano ibig sabihin ng mga matatayog, no, na mga accounting, engineering, o whatever parlance. Ano po? So, batay po sa kanilang sentido común, tutuklasin ng mga trial jurors kung ang akusado ay guilty o inosente. Kung sino ang sinungaling sa madaling salita. Yan naman po ang trabaho ng mga jurors, mga trial jurors. Ano po? Gamit ang sentido común, titimbangin ng mga aprobadong ebidensya at testimonya para mapagtanto po kung sino ang sinungaling, yung bang nag-aakusa o yung pong inaakusahan. So sila po maghahatol, guilty o inosente. Pagkatapos kasunod po niyan, kulungan, reformatory ang ating pong polisiya dyan sa mga kulungan. Andun pa rin po ang mga mamayan kasi isa sa mga trabaho ng mga grand jurors ang periodic inspection
sa mga kulungan. And by the way, sa lahat po ng mga syudad, munisipalidad, may kahit isa, at least isa, na grand jury. Kung mas maraming mga anomalya, isang grand jury. 16 hanggang 23 katao, randomly selected. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat. Iyan po ang mga kwalipikadong mga jurors. Ano po? Maging grandman o trial jurors. Ano po? 18 anyos pataas. Gamit ang sentido komun ng pangkaraniwang tao, sobra-sobra na po yun para tuklasin ang katotohanan. Kung sino sinungaling hindi. Bagay na kayang gawin kahit ng 7-year-old idiot. Ano po? And so, yung po mga grand jurors, periodically, ini-inspection po yung mga kulungan. Pag may nakita po silang mga anomalya, kara-karaka, sila mismo po ang maghahain ng indictment. Hindi katulad nitong ICI, mag-iimbestiga, pagkatapos ibabato doon sa ombudsman, mag-iimbestiga uli ang ombudsman, pambirang pati so, kamukat-mukat mo kung saan na nagpulasan ng mga kawatan dahil wala huba na di ba? Alam na nila. Takbuhan na ng takbuhan yan. Apo. So yan po ang kaungasan nating kalakaran dito po sa ating bayan na maling-mali. Kaya hindi po totoo ang alam mo yan nga siste. Yung po ating mga guro, hindi alam ko anong tunay na demokrasya Tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya. Kumbaga, mga bulag, ito tumutugay-gay, umaakay sa mga kabataan, ng mga estudyante, na mga bulag din. Di nagkanda bulag-bulagan na tayo. Pambira, mabuti pa pumasok na lang tayo sa Eat Bulaga. Eat Bulaga. Doon lang tayo lahat. Ano po? So, yan po ang problema, ugat ng ating problema po. Ano sinasabi naman ng host, si Hizon? Bakit kanya sa ibang lugar? Maparatangan pa lang. Kung hindi naghaharakiri, bagay, hindi niya nabanggit yung harakiri, masyado siya. Stick to sa ethics, media ethics, ano po. Pero, sa Japan ganun Kung hindi man maghaharakiri, yung official, ay magre-resign. Bakit naman po na ginagawa yan? Ang sabi ng marami sa atin, akala, delikadesa. Kasi mga Hapon, may delikadesa tayo wala ang mga Hapon ay kita nyo naman, mapagpakumbaba, matulungin sa kapwa. May delikadesa, kaya sila, pagka naparatangan pa lang, kung hindi magre-resign, naghaharakiri. Now, yung mga nagre-resign, kung halimbawa, parusa lang ay hindi naman kamatayan, mag-resign ka na. Bakit po ka mo? Kasi pag hindi po siya nag-resign at nag-plead siya not guilty, lilitisin siya ngayon sa trial by jury of the Japanese people na hindi na si sindikato o namamanipula ng kahit na sinong ungas, Poncio Pilato sa gobyerno. At kapag siya ay napatunay nagkasala, ang kanya pong parusa ay siyempre mas tumitindi. Ano po? Lalo na kamo kung ang kanyang parusa sa kanyang kaso ay kamatayan. Apo, hindi lamang siya ay papatayin din, opo, kundi pati po ang kayamanan ng buong angkan embargado. Opo, kukunin ng gobyerno. Buong angkan. Pero kung siya mismo nag-administer ng kanyang parusa ng nararapat, baka yung kayamanan ninakaw niya lang ang babawiin. Ligtas yung kanyang buong angkan. Yan po kalakaran sa Japan. Hindi po ito usapin ng harakiri o values, hindi po. Usapin po ito ng accountability at certainty of punishment. Dahil ang uso po sa Japan, trial by jury of the Japanese people. Hindi po hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na meron tayo.
sa ating bayang Magiliw. Naduyan pa man din ng mga magigiting. Ano po? And so, pakinggan naman po natin ang mga estudyante. Asan na ba yung mga estudyante rito? Ito ba yun? Mukhang hindi. Ito nga. Ito nga po yung mga estudyante. Come on, kabataan na pag-asa ng bayan. Bakit? Ang tagal na ikot Ikot ka ng ikot Dito kaya natin puno. This is because I'd be very uncomfortable. Because I have a conscience or more. Only you. Yan natin dito kumawa. Madadali natin dito. Well, it's their future. So it's Yes. also likely Their that future there is is a we're stake face to here. face Yeah, right but now they're the ones with that coming President up with the Ferdinand right Marcos forms for the Jr. right What time. would you tell him and The what would be different your kinds of message? protests, the only way for him to get out of this, or creative as it suits their time now with their protest. Professor Sylvia Claudio, Tindig Pilipinas, co-convener, thank you so much, Thank ma'am, you. for joining us on Beyond the Exchange. Thank you. Across Asia, the youth are taking the fight against abuse of power to the streets. And it's no different right here in the Philippines. With us now is Dexter Clemente. He is a student regent of the University of the Philippines. And also with us is Kelsey Hajurul, president of the Sanggunian ng mga mag-aaral of Miriam College. Kelsey, Dexter, maraming salamat for joining us. Alam natin lahat that this ongoing corruption scandal is blatant and deeply entrenched. Ano na yun ang sentimiento? What is the feeling right now of the students? Are you continuing to be angry? Kelsey? Nagpapatuloy po yung aming pagkilos. Pagkatapos ng September 21 protest, meron din kaming mga inaasikaso at inoorganisa ngayon ng mga pagkilos gearing up for the November 30 rally. So every Friday, we have now the White Friday protest. For us in Miriam College, we have a ribbon tying and a noise barrage every Friday leading up to the November 30 rally with the students and members of the MC community. And Dexter, yung mga taga-UP naman, galit pa ba sila? Or feeling ninyo, ay, walang mangyayari dito sa investigations ongoing with the ICI, the Department of Justice, and the Ombudsman? Yes. So Rico, 2 months later, the students from University of the Philippines are still enraged. Last October 17, 3,000 students from UP Diliman have walked out of their classrooms. Dagdag pa yan nung previously from across the UP system. 17,000 po ang nag-walk out sa aming mga silid-aralan para magprotesta against corruption. That is how deeply angry the students of University of the Philippines. And tuloy-tuloy po ang mga pagkilos namin ang hindi natatapos sa mga petsa, kundi ay nag-oorganisa pa ng maraming mga pagkilos, umaabot sa mas marami pang mga eskwelahan, even outside UP, para i-consolidate itong galit ng mga sentimiento ng mga estudyante. And Kelsey, we're also seeing this, no? It's not only Miriam, it's not only UP, but many universities in Metro Manila and beyond, even in the Visayas and Mindanao, na yung pagkilos ninyo ay nagkakaisa talaga kayong lahat, especially the youth movement. Yes po, buhay na buhay yung youth movement. At nakakatuwa dahil madalas kapag iniisip natin na kabataan ng pag-asa ng bayan, tuwing eleksyon lang. At ito, konkretong pagpapakita ito na yung pagkilos o yung partisipasyon ng mga kabataan, hindi lang siya natatapos tuwing eleksyon. Kung hindi, mas importante pa nga doon pagkatapos, ano nang gagawin natin. At itong mga pagkilos laban sa korupsyon, itong pagkilos noong September 21 at ngayong November 30, pagpapakita ito na talagang seryoso kaming nagagalit, seryoso kaming naniningil, na talagang nagnanais kami ng isang good governance para sa amin at sa aming kinabukasan. Ang kinabukasan ninyo is really at stake here, and we were talking earlier to protect. Pambirang patisan mga. Now, isa sa mga tinitindigan ng tindig, di ba yung anti-political dynasty. Kapag po lahat
ng mga miyembro ng political dynasty, pinagbawalan na tumakbo. Siyempre, mga bagong mukha na isasalpak sa lahat ng elected position sa gobyerno. Matutuldukan kaya ang korupsyon? Hindi po eh. Hindi po. Hindi po. Bakit po kanyo? Yung pong mga takalan, sukatan, timbangan, kung bakit ang mga kurakot ay namamayagpag, nananatili po na nandun. Ano po yung mga iyon? Una, meron bang kurakotable funds? Siyempre, meron. Di po ba? Yan yung unang takalan. Timbangan, sukatan ng mga kurakot. Hindi naman mga tanga ito, mga kurakot lang sila, mga swapang lang sila, ganit lang sila, pero hindi naman sila mga tanga. No, ha? Para kukurakutin nila yung wala naman doon. Ano po? Pangalawa, madali ba nila itong makurakot? Ayun yung pangalawang takalan, sukatan, timbangan. Abay, opo, napaka madali po nila makaukaw o ang pera po natin. O, ang pangatlo nila at pinakamahalagang sukatan, timbangan, no, ha? Ay, ano pa isa? Sukatan, timbangan na kalimutan ko tuloy yung isa. Pambira o takalan pala, no, ha? Dali mo na. Malulusutan ba natin ito? Abay, upo! Kasi yung mga bagong uupo sa gobyerno, sila naman ang papalit ng mga traidor at kawatan na may kontrol sa hukuman trial by palakasan. Sa may pagbabago ba? Wala po. Sa madaling salita, ano po ang talagang solusyon sa korupsyon? Mga kabataan, Mr. Hison, makinig po kayo. Ang talaga pong solusyon sa korupsyon ay vote wisely. Ano po? Kailangan si wise ang ating iboboto pagsapit po ng 2028. Vote 2028 wisely. Ano po? Now, sino ba si wisely? Po. 133 anyos ang nakalipas sa pamumuno po ni Gat Andres Bonifacio kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Diodato Arellano, Valentin Diaz, at Jose Dizon noong pong Hulyo 1892, no? Tinatag po nila ang sikretong samahan ng Katipunan. Ano po, underground movement po ito. Ano po? At ito po ang kanilang manifesto. Opo, manifesto po nila. Nakaukit sa bakal. Ano po? Na ngayon ay nakapaskil doon po sa number 72 Ascaraga Street na ngayon ay Claro M. Recto. Ano po? At dito po nakadetalye kung ano po ang kanilang mga layunin. Mga layunin po na binulag tayo nito ng Department of Education eh. Hindi po inukil-kil sa kamalayan ng kabataan. Kami nung araw, hindi namin alam eh. Pati yung mga mas nauna pa, hindi po natin pare-pareho alam. Ano po ba ang kanila pong layunin talaga ng Katipunan? Ano ba talaga importansya ng Katipunan? Ano po, bakit buwis buhay nila ipinaglaban ang kanilang mga adikain? Magkaroon po, magtatag ng bayang malaya. Bayang malaya, no, as in ala demokrasya ng Amerika. Powered by hukumang, bago yung hukumang balangay, ano po, powered by Sangguniang Bayan. Kasi, government of the people, eh. Kaya lahat ng mga bagay-bagay sasangguni mo sa mga mamayan, sa people. Ano po? And then, hukumang balangay. Trial by jury of the people. Ito po ay kinopya din po nila sa Magna Carta o Magna Carta
of 1215 England. Ano po? Ha? Ito po ang hindi inukil-kil sa ating kamalayan. Ang siste, Pinas lang po si Gat Andres Bonifacio ng Campo Aguinaldo sapagkat ayaw po nila ng demokrasya. Ang gusto mangyari ni Gat Andres Bonifacio kapag ka merong mga nabawi sa mga lupang kinamkam ng mga praile, pamamahagi sa mga mamayan. Ang gusto ng Campo Aguinaldo, suluhin nilang mga nag-ari-arian anumang mga lupain na mabawi sa mga ngamtam ng mga praile at iba pa. Ano po? So, Pinas lang po nila. Hindi lamang nila pinatay si Gat Andres Bonifacio, pati po yung pangarap ng ating mga ninunong katipuneros na buwis buhay na pinaglaban ang Malayang Bayan, Sangguniang Bayan at hukumang jury of we the people. Pinas lang din po nila. Katunayan, hindi po isinama sa Bill of Rights ng 1898 Constitution. Ito pong karapatan sa hukuman trial by jury, which is the epitome of democracy. Kambal tuko ng demokrasya. Ganon din po sa 1935 Constitution, hindi rin po isinama sa Bill of Rights ng 1935 Constitution ang karapatan sa trial by jury. Ano po? Sapagkat ang gusto ni Manuel L. Quezon at kanyang mga kapanalig, I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. Run like heaven by the Americans sapagkat andun po ang kanakarapatan sa trial by jury. 1973 Constitution, pinagkait pa rin po ang karapatan sa trial by jury. 1987 Constitution, yun pa rin po ang nangyari. Ito na naman po tayo ngayon. Pag ito po mga gusto na namang mga oportunista na to, mga carpetbaggers ang ating pong sinuportahan, patay na naman tayo dyan. Patuloy pa rin po, iiba lang po mukha ng mga kawatan at traidor sa pamahalaan, pero kawatan at mga traidor pa rin ang iluluklok natin sa gobyerno o maluluklok sa gobyerno. So, tayo po, para sarili naman po natin kapakanan ng ating paglalaban. Ipagpatuloy po natin ang naon siya may himagsikan. Magsama-sama po tayo sa Partido KKK 2.0 Demokratiko. Sa hanay po natin manggagaling, ito pong ating mga kandidato. Sila po ay kailangan handang pumirma sa Covenant. Now within a reasonable period of 3 months kailangan ihain po nila. Sa Senado kung sila tatakbong senador, sa Kongreso kung sila tatakbong mga kinatawan, party list, ano po, sa mga konseho, ano po, sangguniang pambayan, sangguniang bayan o sangguniang panlalawigan, sangguniang panglusod, ano po, ang karapatan o ang jury of with the people justice system, ano po. O pwede pong gawin yan sa mga local government units sapagkat may autonomiya po ang ating mga LGUs alinsunod sa Local Government Code of 1992, ano po. Kapag hindi po ginawa yan, ang ating pong nailuklok sa pwesto, kailangan niya magbitiw sa pwesto. Maging yun man ay ayaw niyang gawin, yung pong kanya pinirma na covenant ay maaari po natin ihain, idulog sa Korte Suprema isang mandamus petition para siya po'y matanggal sa kanyang pwesto. Yan po ang ating pagkakaisahan. Ano po? And so, alalahanin po natin, may utos po ang Panginoon sa atin. Be your brothers and sisters keeper. Ito pong karapatan sa trial by jury ay susi para matugunan, magampanan po natin ang utos ng Panginoon to be our brothers and sisters keeper. Pag ito po ay kasama sa ating Bill of Rights, ating mga karapatan, ito po ay magsisilbi nating mga kalasag at tabak, laban sa mga kawatan at traidor sa pamahalaan. Kalasag sapagkat pagka inakusan nila isang mga mamayan na halimbawa ang pangalan ay Laila de Lima, doon pa lang po sa grand jury po pwede na nating sanggahin ang kaungasang
gawa-gawang imbentong mga kaso. Po, pag nakalusot doon sa malabo pa kaysa sabaw ng first class na pusit na makakalusot yung mga ganong kaungasan ni Karma Digong sa grand jury, pagdating po sa trial jury, may pangalawa pong hanay ng kalasag at tabak. Tabak sapagkat hindi po maaring hindi masampahan ng kaso ang sinumang traidor at kawatan sa pamahalaan sapagkat tayo pong mga mamayan bilang mga grand juror, bilang mga trial juror, bilang mga whistleblower, ang siya pong may karapatan na magbigay ng go signal kung sasampahan ng kaso o hindi ang sinumang, kahit na sinong unga sa pamahalaan, maging ang presidente, maging ang chief justice. Yan po ang beauty na hukuman trial by jury na isinulong na ni Gat Andres Bonifacio 133 anyos ago. Imposibleng hindi po yan alam, ganon ka-ignoramos ang mga abogado at abogaga na mga guro sa political science sa mga universidad natin. Abay, kaya tayo ganito kakawawa eh. Kaya ganito nasisindikato ang buong gobyerno. Yan po ang bakod tanging paraan. Imbis sa kamay po natin, hawak natin ang batas, hawak po ng mga traidor at kawatan. Yan ba hindi na namamalayan? Kaya uli, ang ating pong iboboto, tandaan po natin na vote 2028 wisely. Dapat po, merong konkreto na plataforma ang ating kandidato upang tuldukan ang korupsyon. Hindi po maaari na mabuting kalooban lang. Hindi po nadadala ng mabuting kalooban lang o mga good intentions. Dahil sabi nga kahit na yung kalsada papuntang impyerno ay simentado ng solid gold. So hindi po mga pangguguyo, panguuto lamang po alam ng mga carpetbaggers. Sloganeering. Yan naman po ang alam. So tayo, panahon na ipaglaban natin ang ating mga karapatan, hindi lang nating mga nasa kasalukuyan henerasyon, kung hindi hanggang sa mga susunod po natin sa linlahin. Sa ating mga apuhan, till His kingdom come. At yan ay mangyayari lamang kung gagamitin po natin yung tigi-tigisa po natin sa gradong boto para po sa ating partido. KKK 2.0 Demokratiko. Atin po ito. Pwersa 99.9%. Etsa puwera. Malinaw po tayo dyan. Malinaw po tayo dyan. So, yan po ang ating kandidato na pipiliin na kailangan meron po siyang maihahain na konkretong plataforma na talagang siya ay malinaw, matatakal, masusukat, matitimbang na matutugunan ang utos ng Panginoon. Be your brothers and sisters keeper. Kaya dapat lang juror ka. Muli, ang protocol po natin, like, share, at mag-subscribe, pindutin ang notification bell. Ako pa rin po yung lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Pilates Nagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines.